So, mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating midweek prayer meeting at purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay pinaabot sa mga oras na ito. Nasa mga kalahating araw na po tayo ng Sanlinggo, ano po? So, hindi po ako makakabukas ng ating ng video camera dahil sa ating signal. So, ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang The Father Seek True Worshipers. So, ang katanungan po, what kind of worship does God seek? So, ano po bang klase ng pagsamba ang hinahanap ng ating Panginoon? Yung tunay na pagsamba. So, sinasabi dito sa Isaiah 1:11 to 17 and Matthew 15 verse 8 na not all worship is accepted by God. Bakit daw? Kasi nga, kung babasahin po natin itong Isaiah 1 verse 11 to 17, sinasabi dito ng Diyos na sinusuklaman niya yung handog at mga seremonya. Pero yung mga ginagawa ng mga tao dahil hindi ito sinasamahan ng tunay na pagsunod at pagsisisi. So yung mga tao ay nagpapatuloy sa kasamaan kahit na nagsasagawa ng mga panlabas na anyo ng pagsamba. Kaya sinabi ng Diyos na mas mabuting tumigil na sila sa kanilang mga seremonya kung hindi naman nila lilinisin ang kanilang mga puso at pamumuhay. At mababasa din natin sa Matthew 15 verse 8 na pinararangalan lang nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Kanya. So, ibig sabihin po ay hindi po natin o pwede po nating sambahin ang Diyos sa panlabas na anyo, sa salita, sa kilos, ngunit kung ang puso ay hindi totoo o tapat, hindi ito nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano pa po? Sabi sa Councils on Health, the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seek such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Truth is to be planted in every place to which we can passively gain access. So dito mapapansin natin na yung oras ay talagang dumating na naghahanap po ang ating Ama yung mga taong tunay na nagsasamba sa Kanya. So, saan po magsasamba? Sa Espiritu at katotohanan. So, we know na ang ating Panginoon, pag tayo ay sumasamba sa Kanya, tinitingnan niya po yung ating motibo, yung ating sinseridad, yung ating puso, kung tunay po tayong nagsasamba sa Kanya. At sinasabi din dyan na ang ating Diyos ay Espiritu at sino yung sumasamba sa Kanya ay kailangang magsamba sa Espiritu at katotohanan. At kapag ang katotohanan ay itinanim sa bawat puso ng mga tao, maipapakita na po ito o makikita na po natin yung bunga, kung saan man tayo magpunta. Sinasabi pa dito na worship in spirit, sabi sa Philippians 3 verse 3, for we are the circumcision which worship God in the spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So, dito mapapansin natin na ginagamit ni Apostol Pablo yung salitang circumcision hindi lang sa panlabas na anyo kundi sa puso mismo na yung tunay na nagsasamba sa Diyos, sa Espiritu at nagagalak sa pamamagitan ni Kristo at ah, wala na siyang pagnanasa pa na gumawa sa laman, kundi kailangan no, kung magsasamba talaga tayo sa ating Ama, ay saliksikin natin yung ating mga puso. Kung tunay nga ba talaga tayong nagsasamba sa Kanya. Kasi nga ninanais ng Panginoon na sambahin natin siya ng tunay at tapat. Sinasabi pa dyan, sambahin natin sa katotohanan. Sabi dito sa John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, we know na si Kristo lang ang tanging daan ng katotohanan at ang buhay. At kung sino man yung magsasabi na ako ang daan, katotohanan at ang buhay, saliksikin po natin kung sino yung nagsasalita at sino yung sinasabihan. At wala at hindi po tayo sa ating sarili na
makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang isinilang na anak. Kaya nga po kilalanin po natin sino po yung Diyos na ating pinaglilingkuran upang pag nakilala natin siya, mas doon natin makikita yung ating mga sarili kung nare-reflect din po yung character niya sa atin. Kaya tandaan natin, kailangan po natin siya sambahin sa katotohanan at ibinigay ng Ama sa pamamagitan ni Kristo yung katotohanan sa atin para masamba natin siya sa katotohanan. So, bakit nga ba napakahalaga ito sa Diyos, yung pagsamba? Sabi dito, because worship reveals our view of God. So, makikita natin yung pagkakakilala natin sa Diyos. Sabi sa Psalms 29 verse 2, give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So, yung pagsamba na tinutukoy ng Panginoon dito is hindi po ito pagsamba na sa pamamagitan lang ng emosyon o ng ating mga salita o ng ating mga ipinapakita sa gawa, kundi yung ano yung nasa loob natin. Kasi nga 'di ba, yung pinakauna talagang dapat nating saliksikin yung sarili natin, yung puso natin at maipapakita na po sa labas kung ano na po ang nasa ating sarili. Kaya nga sabi diyan na give unto the Lord the glory due unto His name. So papaano po ba natin mabigyan ng kaluwalhatian yung Panginoon? At paano natin siya sambahin ng tunay sa kanyang kagandahan at sa kanyang kabanalan. So, saliksikin po natin yung ating mga sarili. So, bakit pa ba importante sa Diyos ang pagsambang ito? Sabi diyan, because God desires relationship, not ritual. So, ninanais din pala ng ating Panginoon yung ating pakikipagrelasyon sa Kanya, yung ating pakikipag-ugnayan, anuman yung mga hangarin natin. Sinasabi diyan sa Hosea 6 verse 6, for I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. So kahit ano po yung pagpapakita natin ng pag-alay sa kanya, kung walang sensiridad o walang pusong dalisay sa ating mga sarili, ay hindi ito katanggap-tanggap sa kanya. Gaya na lang ng pag-offer ni Cain, di ba po? Nag-offer siya sa Panginoon pero hindi tunay yung kanya sa kanyang puso. Kaya hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon. At kung ano po yung kalooban niya, yun din po talaga yung susundin natin. Even na sa tingin natin ay okay naman to, okay naman yung pagsamba ko sa Panginoon. At nagbibigay naman ako ng mga tithes and offerings, pero ang gusto ng Panginoon yung tunay, yung taos-puso, yung voluntarily ka o volunteer kang bibigay sa kanya ng papuri. Sabi pa dito, napaka-importante sa Diyos na tayo'y magsamba sa Kanya dahil ang pagsamba ay magpapabago sa atin because worship transforms us. Sabi sa 2 Corinthians 3 verse 18, but we all, with open face, beholding as in a glass to the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So dito makikita natin na tumutukoy ito sa kalayaang makalapit po tayo sa ating Panginoon. At makikilala natin siya ng may lubos o hindi tulad ng sa lumang tipan kung saan may yung kapag makikipag-usap sa Panginoon ay may tabing o yung sinasabi ditong literal at yung may harang. Kundi sa pagitan ng Diyos at ng tao ay makikilala natin siya o tayo ay transform into glory to glory. Ano po? So, habang pinagmamasdan natin si Kristo sa kanyang mga salita, sa panalangin at sa ating relasyon sa kanya, makikita natin yung kanyang kaluwalhatian. At ganun nga, by beholding Him, we become changed into the same image from glory to glory, mga kapatid. Kaya nga sa sarili natin, minsan nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon dahil nga sa mga nagagawa nating kasalanan. But patuloy pa rin humihingi ang Panginoon ng tunay na pagsamba, yung may dalisay na puso, malinis na konsensya, at uh, humihiling din siya sa atin yung pagsamba na tunay na ninanais ng Panginoon na nagsasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang pagbabago ay hindi gawa ng tao, kundi ang banal na Espiritu. Siya yung gumagawa sa ating puso upang tayo'y maging kawangis ni Kristo. So,
How can we become true worshipers? So, paano po ba tayo maging tunay na taga-samba sa Kanya? So, know the one we worship. So, ang pinaka-importante po, kilalanin natin kung sino yung nag-iisang Diyos na ating sinasamba o pinaglilingkuran. You cannot worship what you don't know. So, once na hindi mo kilala yung pinagsasamba o sinasamba mo, so, hindi mo siya talaga tunay na minamahal kasi nga hindi mo siya tunay na nakikilala. So, napakahalaga po na kilalanin po natin yung ating sinasambang Diyos. So, sabi sa John 4 verse 22, Ye worship you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jew. So, dito, ang talatang ito yung ay bahagi sa pag-uusap ni Kristo sa babaeng Samaritana kung mababasa natin yung John chapter 4, sa kontekstong ito ay tinalakay ni Jesus ang tamang pagsamba at kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. So, sumasamba kayo sa hindi ninyo kilala. Sabi dito na ang mga Samaritano po pala ay may maling pagkaunawa tungkol sa Diyos, may sarili silang lugar ng pagsamba at tumanggap lamang ng bahagi ng lumang tipan at kaya ang kanilang pagsamba ay kulang sa kaalaman at katotohanan. So, dawa kilalanin po natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil doon po marireveal yung character natin, doon yung marireveal yung buhay natin. Kung once na kilala na natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mas doon tayo titibay yung pananampalataya natin na makikita natin na nandyan na yung Panginoon na parang binago niya tayo, pinatawad tayo, at higit sa lahat, ginamit niya tayo. At mas doon yung closer mo sa Kanya, yung relasyon mo sa ating Panginoon, pagka nakilala mo siya ng tunay. At the more tayong lumalakad sa Kanya or the more natin siyang kinikilala, mas the more nating nakikita yung sarili natin na we are not worthy. But we know na ang salvation ay para sa lahat. At kailangan nating magsamba sa Kanya at kilalanin nga talaga yung Diyos na ating sinasamba. Sabi pa dyan na be honest before God. So ninanais din talaga ng Ama na maging tapat yung kanyang mga tagasunod o sa mga taong sumasamba sa Kanya. Truth involves honesty. Sabi sa Psalms 51 verse 6, Behold, thou desireth truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. So dito makikita natin na nagnanais po yung Panginoon natin na yung katotohanan ay makakapagpabago sa ating saloobin. So hindi gusto ng Diyos na ang panlabas na anyo lamang yung pagsisisi o pagsamba ng tao, kundi ang kanyang inaasam ay yung tunay na pagbabago sa puso at tapat na pagsisisi na nagmumula sa kalooban. So nangangahulugang ito ng kapag ang tao ay nagpakumbaba at humiling o hiniling niya yung katotohanan mula sa Diyos, bibigyan siya ng Diyos ng malalim na karunungan o isang panloob na pangunawa at gabay na nagmumula sa Kanya. So nawa, saliksikin po natin yung mga sarili natin kung tunay po ba tayong naghahanap sa Kanya, tunay po ba tayong sumasamba sa Kanya, at na-reflect na po ba sa buhay natin yung character niya. We know na nasa proseso po yung pagpapabanal sa buhay natin. At the more tayong sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan, mas doon din tayo binabago ng ating Panginoon. Kaya nga ang Diyos ay naghahanap talaga ng tunay na katotohanan mula sa puso ng tao. Hindi lamang panlabas, o yung tinatawag na ritual. Kapag hiniling natin ito ng taos-puso, siya mismo ang magtuturo sa atin ng karunungan at gabay. Sabi pa diyan, para po tayo ay maging isang tunay na sumasamba sa Panginoon, be led by the Holy Spirit. Tayo po ay uh, ginagabayan ng banal na espiritu. Sabi diyan sa Roma 8 verse 15, For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, wag na po tayong matakot anuman yung mga bulong ng kaaway sa atin na we are not worthy, kundi nung binigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging isa niyang anak sa pamamagitan ng binigyan niya tayo ng spirit of adoption, mga kapatid.
kailangan kilalanin natin yung ating Ama sa langit. At the more natin siyang kinikilala, the more na din na na-apply natin sa buhay natin yung kanyang kalooban. Kaya nga, wag na po nating hintayin na mawalan tayo ng pagkakataon, kundi kung ano yung nakita nating katotohanan, kailangan talaga nating tanggapin at isabuhay yung bawat maliliit na katotohanan ito. At kailangan, kung gusto nating maging tunay na tagasunod ni Kristo, ay ihiling po natin sa Panginoon na nawa maging tapat po tayo sa Kanya. Dahil hindi po basta-basta, wag po nating babaliwalain yung pagkakataon na binigay sa atin na maging isa niya tayong mga anak. Ano? Kaya sa kasunod po, okay. So sa conclusion po natin sa Desire of Ages 189 paragraph 2, this is true worship. It is the fruit of the working of the Holy Spirit. By the Spirit, every sincere prayer is indebted, and such prayer is acceptable to God. So, dito na po natin makikita yung tunay na pagsamba. Makikita yung bunga ng pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin. At sabi niya nga diyan na sa pamamagitan ng espiritu, bawat sincere na panalangin ay tinatanggap ng Panginoon. At bawat panalangin ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Wherever a soul reaches out after God, there the Spirit's working is manifest, and God will reveal Himself to that soul. So ito po yung ninanais ng Panginoon sa atin. Bakit niya tayo gustong maging tunay na tagasamba o tagasunod sa Kanya? Kasi bawat kaluluwa na sumasamba sa Panginoon, na kapag tayo ay nagpapamit sa Kanya, meron siyang, o yung Kanyang Espiritu ay kikilos sa bawat isa sa atin. At maipapakita natin sa buhay natin ang katotohanan na kung saan, kung makikita to ng mga tao, doon nila makikilala kung sino tayo at sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. So, for such worshipers, He is seeking. So, ito po yung hinahanap ng ating Ama na nagtunay na nagsasamba sa Kanya. Mga kapatid, hindi po ito madali, ano po, kasi kilos po ito ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya, minsan, pag sinisikapan talaga nating maglingkod sa Kanya, di ba po, ang dami pa talaga mga pagsubok at sinusubok tayo sa bawat kahinaan na meron tayo. But, ang Panginoon, kapag hinanap niya yung tunay na nagsasamba sa Kanya, at kung tayo ay willing ding magsamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan, hindi niya tayo hahayaan na wala siyang gagawin, kundi nais niya na tayo ay maging tapat. Nais niya na maging totoo yung paglilingkod natin sa Kanya. Sabi diyan na He waits to receive them. So naghihintay lang po pala talaga siya sa atin na tanggapin niya tayo. Unang-una sa lahat, pag nakilala natin siya at sa pamamagitan ng pagsisisi, tayo ay talagang tinatawag niya na tayo ay sumamba sa kanya sa katotohanan. And to make them His sons and daughters. Napakaganda po mga kapatid, kung tayo ay tutugon sa kanyang panawagan sa katotohanan. Tayo ay talagang aangkinin niya bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. So nawa mga kapatid, bigyan po natin ng pagkakataon ang pag-aaral ng salita ng Panginoon at higit sa lahat, makilala natin sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil sa sarili natin, we know na napakadami nating Diyos sa sarili natin. Kasi sa bawat oras, pagising sa umaga, ano yung pinaka-first ginagawa natin? O ano yung pinaka-first priority natin? Ano yung nagbibigay ng sigla sa atin bakit pa tayo nagigising tuwing umaga? At higit sa lahat, ano yung priority natin araw-araw sa mga ginagawa natin. So, nabibigyan po ba natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon? Nawa sa munting pag-aaral natin sa gabing ito ay atin pong isa-isip, isa-puso, o tanungin natin yung sarili natin, tunay ba akong sumasamba sa Diyos na aking kinikilala? O nakikita ba sa ugali ko yung karakter niya? We know na hindi po madali, kasi nga, ang hirap pong mag-angkin na tayo ay tagasunod ng Panginoon, pero napakadaming defect of character na naipapakita natin. But we
we bless po mga kapatid pag nakikita natin na we are not worthy talaga. Kasi nga, the more nating hahanapin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, the more natin siyang makikilala at mas ma-encourage pa tayong saliksikin yung kanyang mga salita. Kasi nga, ramdam natin na we are nothing, ano. Kundi kailangan talaga tayo ay lumapit sa Panginoon at kung makilala natin siya, gusto ng Panginoon na tayo ay talagang magsamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. So nawa sa gabi ito, magbigay aral sa bawat isa sa atin, na sa bawat gawain na meron tayo, ay ah, magbigay po tayo ng papuri at pagsamba sa Kanya sa bawat salita at gawa, at may pakita natin sa ating buhay yung katotohanan ng ating nalalaman. Dahil ang ating Ama sa Langit, naghahanap talaga siya ng tunay na nagsasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya muli maraming marami pong salamat ano po sa inyo pong pakikinig, and God bless po sa ating lahat.